Kamusta Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang magiging kondisyon ng relationship nyo itong matatapos na taong 2024. Unahin muna nating alamin itong mystical cards. Kukuha ko ng 3. Ang unang card ay courtship. Ibig sabihin nito, may mga issues sa inyo ng person mo na sa person mo, simpleng problema lang ito. Pero ikaw, dinaramdam mo. At dahil nga walang issue sa person mo, magiging malapit pa rin siya sa iyo o kaya lalambingin ka pa rin niya. Ito yung dahilan kung bakit may space sa relasyon niyo ng person mo or wala kayong time sa relasyon, yun ay dahil sa busy yung person mo. Hindi niya naman ito ginusto pero ito yung kailangan niyang harapin. Kasi yung person mo gusto niyang maibigay yung pangangailangan mo lalo na itong season. Marami silang gawain at saka alam niya na marami siyang kailangan paghandaan dahil nga holiday season ngayon. Pinaghahandaan niya kasi gusto niya masaya itong season na ito. Lalo na sa mga person na kung meron nanliligaw sa iyo or meron kang person na nagugustuhan, sa ngayon hindi ka nagkakaroon ng time sa kanya. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Pero uunahin ko muna yung cards mo, mamaya na muna yung sa person mo. Nakabaliktad lahat ng cards mo. The Hangman in reverse, the Death in reverse, the Chariot in reverse. Pinapakita rito sa mga cards na wala ka sa mood. Kung lahat busy na, naghahanda na, ikaw yung gusto mong paghandaan, hindi mo pa maihanda. Anumang sitwasyon ang nararanasan mo ngayon, merong changes at saka itong nangyayari ay temporary lang. Sa career o negosyo, gusto mo na magpalit ng trabaho o negosyo kasi tingin mo hindi napupunan yung pangangailangan mo. At saka kung ang ilan may matatapos ng kontrata o kaya partnership, tapusin mo ito ng malinis, yung imahe mo. Kailangan mong mag-commit at gawin yung parte mo hanggang sa matapos yung trabaho mo or transaction. Itong 3 cards na ito ang nagsasabi niyan. Ang ilan na nasa relationship, tingin mo hindi na magtatagal yung relasyon nyo ng person mo kasi masyado nang nagiging komplikado yung sitwasyon. May ilang person na nakipag-iwalay na, may iba naman na hindi nagtutuloy-tuloy yung relasyon nyo. Pero para sa ilan, hindi naman ito yung katapusan ng relasyon nyo or wala ng love. Nag-iiba kasi yung routine nyo ng person mo. At saka, mahirap din para sa iba na ang relasyon ay yung hindi kayo magkasama ng person mo. Para sa ilang single, gusto mong magkaroon ng karelasyon, pero sa ngayon, wala pang nagpapatibok ng puso mo. At kapag meron namang dumarating
naaalala mo yung nakaraan. Naiisip mo tuloy na baka lokohin ka lang o hindi naman totoo yung sinasabi niya. At kung itong person na ito ay nagsabi na ng feelings sa iyo, hindi ka naman niya mamadaliin. Hindi hawak ng potential person yung magiging kapalaran niyo sa relasyon. Pero gusto niyang sumugal. Subukan yung swerte sa love sa iyo. Ito naman yung cards ng person mo. 5 of Cups, 3 of Wands. Siya nga pala guys, kahit card ito ng person mo, pwede kayong magkapalit. Kasi connected kayo sa isa't isa. 8 of Cups. Sa mga cards na ito ay hindi man nasabi sa'yo ng person mo or hindi mo nakikita sa kanya. Pero deep inside, nasasaktan din siya sa mga nangyayari sa relasyon nyo or nangyayari sa buhay niya. At saka sa person mo, ano man yung una niyang plano, yun yung ipagpapatuloy niya. Ayaw niya nang alalahanin pa kung ano yung mga nangyari sa nakaraan, kundi gusto niyang mag-move forward. At saka kapag merong toxic or bad situation na nangyayari sa paligid niya or buhay niya, inaalisan niya ito. Nagwo-walk away siya. Kumbaga, sumusunod na lang siya kung ano yung magiging daloy ng buhay niya. Sa financial, kung magkaroon ka man ng problema, masusolusyonan mo ito. Matutugunan yung pangangailangan mo sa financial. At saka, naka-4 na cards ka na kapag ka alam mong hindi kumikita itong trabaho na ito o negosyo, tinitigilan mo. Hindi naman dahil sa nawala na yung passion mo dun sa ginagawa mo, kundi marami kang pangangailangan eh. At saka, ang isa sa option mo para kumita ka ng malaki ay yung mag-ibang bansa. Yun yung naiisip ng ilan sa inyo. Single ka man or nasa relationship, ang ilan sa inyo, yung bang nalulungkot ka kasi hindi natutupad yung mga plano mo. At saka nakadalawang cards ka na feeling mo mag-isa ka lang, na tingin mo walang umuunawa sa'yo or walang tumutulong sa iyo. Kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship, ayaw mong tapusin ang relasyon nyo ng person mo. Pero ito yung pinapatunguhan. Na-focus ka kasi sa material. Hindi mo na bigyan ng atensyon yung mga taong nagpapahalaga sa iyo. At saka, huwag hiwalay agad yung solusyon. Sabihin mo yung gusto mong sabihin at pakinggan mo din siya. At kung tingin mo ay wala ng equality sa relationship niyo ng person mo, ito na yung tamang panahon na mag-decide. Kung ipaglalaban ng relasyon or hindi na. Dahil base sa mga cards mo, cards ng person mo, walang nabuong pag-uusap sa inyo, kundi galit o kaya nagkakasabay kayo ng pagsasalita o ng emosyon. Kaya isa sa inyo ng person mo yung magde-decide na tapusin na lang or hindi na magpapakita. Ito yung cards ng person mo na pwede ring ipakita kung ano yung feelings mo. Naka-3 cards na para sa kawalan ng pag-asa. Pinakita rin ito sa card mo at saka sa card ng person mo. Kasi nga, yung relasyon nyo or connection ay hindi maayos. Ito yung kakulangan, yung bonding nyo, yung dating
ginagawa nyo ng person mo na nagpapasaya sa iyo at sa kanya. Yung time na nakakapag-usap at nakakapag-relax. Siyempre yung person mo, kaya bumabalik pa rin siya sa iyo or nagkakaroon kayo ng pag-uusap kasi gusto niya na maayos yung connection yung dalawa o relasyon. Nag-try din naman siya. Kasi hindi nga niya gustong tapusin yung relasyon niyo. At itong next card ay gusto niyang maayos yung relasyon niyo or connection. Pero sa pag-uusap niyo, mas nangibabaw yung galit at saka yung mga masasakit na salita dahil nga sa pareho kayong nasasaktan eh. Sinabi niyo na kung ano yung nasa damdamin niyo. Pinakita ulit sa card ng person mo at kahit dito, pinapakita niya na okay siya, na parang walang nangyayari. Pero ang totoo yung person mo sobrang nasasaktan sa nangyayari sa relasyon niyo. At syempre, ang gusto ng person mo, yung magkaroon ng pagbabago sa takbo ng buhay niya or takbo ng relasyon niyo. Kasi kahit hanggang ngayon, naiisip pa rin ng person mo kung bakit nagkakaroon kayo ng problema. Samantalang okay naman kayong dalawa. Yung bonding nyo. May mga tao talaga guys na yung mahinang makiramdam. Kaya kapag napuna mo na, sabihin mo agad sa person mo. Kasi ang ending, ikaw pa yung masasabihan na nagdadrama. Pareho kayong mature ng person mo sa relasyon, pero pareho kayong hindi magkatagpo. At para sa ilang single, sa sobrang dedicated mo sa trabaho mo, hindi mo na mabigyang pansin yung love kahit na may dumarating sa iyo. At dahil sa matagal ka na rin walang karelasyon at focus ka sa karir mo, hindi mo na rin alam kung paano ba ma-in love. Yun bang nahihirapan kang i-express yung gusto mong sabihin, ipakita or ipadama? Ito naman yung cards para sa relationship nyo. 4 of Cups, 10 of Swords, 3 of Cups. Sa mga cards na ito, susuyuin ka ng person mo. Pero hindi mo siya pagbibigyan or hindi pa totally na patatawarin. May mga celebration na magkakasama kayong dalawa. Para sa kalusugan, ang advice ng mga cards ay huwag baliwalain kung ano yung ipinaparamdam sa iyo ng katawan mo. At para sa ilan, kailangan mong magpahinga kasi nakikita na sa iyo mismo na nagkakaroon ka ng kapaguran at saka naaapektuhan na rin yung kaisipan mo. At kung meron ka mang illness sa ngayon, makaka-recover ka. Or kung may maintenance ka na, ituloy mo yan. Kasi yan yung paraan para mapatagal yung buhay mo. Para sa ilang single, meron kang potential person na makikilala pero hindi kayo magtatagal or hindi kayo magkakaroon ng relasyon. Kasi merong person na darating sa buhay mo na mas deserve mo, magtatagal yung relasyon nyo. Makikilala mo siya sa mga salo-salo na kasama yung friends mo, kapitbahay o kaya katrabaho. At para sa ilan na nasa relationship na kahit na sinusuyo mo yung person mo dahil sa mga pagkukulang mo at saka na-focus ka sa career or material, ito yung nakasira.
Ang ilan ang nakasira dahil sa third person. Ito yung naging dahilan ng painful breakup nyo. At saka base sa mga cards, itong betrayal, mukhang matagal na tapos na, pero ngayon mo lang natuklasan. Pero susuyuin ka pa rin ng person mo na para magkabalikan kayo or maayos kayo. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Pwedeng hanggang dito makaresonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. Pisces, Scorpio, Capricorn, Libra, Aries, Sagittarius. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. N, G, X, C, I, A, B, D, Z, W, R.